It's another video na naman tayo today mga kaibigan, at ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano natin maiiwasan na maging clutch driver at masusunugan ng clutch. Kasi alam naman natin na napakalaking damage yan at gastos sa ating mga kotse kapag nag-slide or nasunog yung ating clutch. Lalong lalo na dun sa mga new driver, sa mga beginners, sa mga nahihirapan mag-aral mag-drive. Madalas mga kaibigan, alam nyo po, ang clutch kapag hindi po natin alam gamitin, lalong lalo na sa mga traffic, sa mga paahon, diyan tayo madalas nagiging clutch driver, or madalas na yung clutch ay, yung paa natin ay naibababad natin sa clutch. So ngayon, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano natin may iwasan yan. So dahil nandito nga tayo ngayon sa loob ng ating kotse, papakita ko ngayon sa inyo guys. So kung halimbawa po traffic yung sitwasyon, ang gawin nyo lang ho, unang-una, huwag na huwag po kayong tututok ng tututok sa likodan ng sinusundan yung sasakyan. Kasi pagka wala po kayong distance, malamang sa malamang kapag moving ang mga sasakyan, usad pagong ang galawan sa traffic, kung kayo po ay nakatutok, malamang sa malamang lagi po kayong gagamit ng clutch, kasi para makontrol nyo lang na hindi nyo tamaan yung sinusundan nyo. Kaya ang pinakang technique dyan, lagay nyo sa first gear, tapos hayaan nyo lang na tumakbo ang sasakyan nyo. May distance po kayo. Habang nakikita nyo ang sinusundan nyo na gumagalaw, galaw lang po kayo na hindi po kayo nakatapak sa clutch pedal. Kasi the more na may distance po kayo, naiiwasan natin na nakababad ang paa natin sa clutch pedal. So mas magandang practice yon. Kaysa naman nakatutok po kayo sa sinusundan nyo, so ang tendency nun, lagi po kayong naka half clutch or naka biting point para nasusundan nyo yung galaw at nakokontrol nyo yung sasakyan nyo. Pero yun na nga, medyo may masamang impact yun sa clutch system. Yun po, doon po tayo nagiging clutch driver kasi lagi tayo nakababad sa clutch. So parang ganito ho ang mangyayari dyan. So ilalagay nyo ng first gear, so clutch down, lagay ng first gear, tapos baba ng handbrake. Kung halimbawa usad pagong ang galawan sa traffic, ganito lang po ang gawin nyo. So syempre, pagagalawin nyo muna yung sasakyan nyo, bibitawan nyo yung preno, tapos yung clutch dahan-dahan naman na i-release. So pagka ganito po yung galaw nyo, usad pagong, ayan, mabagal lang po yan, hindi nakatapak sa clutch. So ang paa nyo, nandito lang sa brake pedal yan naka-position, so nakaalalay. Kung mapapansin nyo guys, ang galaw natin ngayon is usad pagong lang talaga yan. So ang mangyayari lang kasi dito, magbibigay lang kayo ng enough distance sa sinusundan nyo. Huwag kayong masyadong tututok, kasi the more na nakatutok kayo, ang mangyayari dyan, kukontrolin nyo naman ng clutch nyo, kasi baka tumigil yung nasa harapan nyo, nakatutok kayo para hindi nyo lang matamaan. Kaya ang diskarte dyan, magbigay po kayo ng sapat na distansya para nang sa ganon, hindi nyo po laging natatapakan yung clutch or nakukontrol sa clutch pedal. Ang diskarte dyan is enough distance talaga para nang sa ganon, naka first gear kayo, tumatakbo ng crawling yung sasakyan nyo sa traffic, at yung paa nyo nakaalalay lang sa brake pedal. Hindi po yan mamamatay kasi moving po ang galaw ng sasakyan, unless kung ididiin mo yung brake pedal mo na hindi ka tatapak ng clutch. Kaya nga napakahalaga na magbigay tayo ng enough distance para nang sa ganun, kung gumagapang yung sasakyan sa harapan mo, hindi ka tatapak ng clutch kasi may distance ka, napapagapang mo rin yung sasakyan na nakasunod ka habang traffic. So yun po ang diskarte dyan mga kaibigan. Laging first gear lang ang gamit kapag usad pagong. Huwag po kayong gagamit ng second gear, third gear, kasi pagka inalalayan nyo yung brake nyo, possible na mamatay yung makina kasi manginginig siya. Hindi kaya ng second gear to third gear na nakaalalay kayo sa brake, kung may preno kayo ng konti tapos usad pagong. So first gear po talaga ang ginagamit dyan, tapos may distance po kayo sa sinusundan nyo, then nakaalalay sa brake pedal. Then sa mga paahon naman, kung kayo po ay nasa paahon and then traffic, para ang diskarte dyan, para hindi po kayo nagiging half clutch or clutch driver sa mga paahon, ang gawin nyo ho, kung halimbawa nakatigil po yung sasakyan sa harapan nyo, paahon, so ang gawin nyo ho, ilagay nyo sa neutral, engage nyo yung handbrake, tapos alisin nyo yung paa nyo sa clutch, nakaalalay lang kayo sa brake pedal. So habang naghihintay po kayong mag-move yung sasakyan na nasa harapan nyo, so hindi po kayo nakatapak sa clutch. Ngayon, kung mag-move man po ang sasakyan na nasa harapan nyo, saka nyo lang po gagamitin sa first gear. So clutch down, first gear, tapos baba handbrake. Then saka nyo po pagalawin yung sasakyan nyo kapag umaabante na yung sasakyan na nasa harapan nyo.
Ngayon, kung sakali man na tumigil po yung sinusundan yung sasakyan sa harapan nyo, paahon, so ang gawin nyo, tigil din kayo, ilagay nyo sa neutral, then engage nyo yung handbrake. Tapos, pwede nyo alisin yung paa nyo sa clutch pedal, pero yung kanang paa nyo dapat nandun po yan sa brake pedal. So ganun ho ang practice dyan sa mga paahon at sa traffic. Huwag nyo pong sasanayin na naka first gear kayo, tapos lagi kayong nakatapak sa clutch habang nag-aantay dun sa nasa unahan nyo na umabante or gumalaw fa forward, nasa paahon man or traffic patag. Kaya mga kaibigan, napakahalaga ng may sapat tayong training, may sapat tayong skills, lalong lalo na kung manual transmission ang dinadrive mo. Kasi madalas kapag hindi mo alam gamitin ang clutch, diyan po tayo nagiging clutch driver at madaling masira ang clutch system. Maaring masunog at makakaamoy po kayo ng mabaho, amoy clutch na sunog. So dun po mangyayari, magiging clutch driver kayo at mabilis masira yung clutch. Makakasira po kayo ng clutch system. So additional gastos, mas magastos po talaga yan. So yun lamang, sana nakatulong po sa inyo ang video na to, especially doon sa mga nagtatanong regarding sa clutch.